Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng si Yoon Ha-won. Si Ha-won ay high schooler na nakatira sa ama at step-family niya. Nang mamatay ang tunay niyang ina, hindi siya gaanong minahal ng iba. Di mayaman si Ha-won, kaya laging naghahanap ng part-time para sa kolehiyo. Bukod sa pag-aaral, nagde-deliver din siya ng pagkain. Isang araw, nakita ni Ha-won ang lalaking tumulong sa nanakawan. Ito si Kang Gi-won, tagapagmana ng malaking grupong Hanul. Bago pa lang siya sa pamilya, natuklasan lang ng lolo niya 1 taon na ang nakalipas. Pero hindi lang si Gi-won ang tagapagmana. Noon, nakatira siya sa magarbong bahay kasama sina Kang Hyun-min at Kang Seo-woo. Ang malaking twist ay si Mr. Kang Jong-gu ang nagdala sa 3 binata sa iisang bubong. Gusto niyang magbonding sila bilang magkakapatid bago pumili ng tagapagmana. Pero may drama. Hindi magkasundo sina Gi-won at Hyun-min. Duda si Hyun-min kay Gi-won dahil sa malabong nakaraan ng ina nito. Para mas magulo, si Hyun-min ay medyo manlalaro, nakakagulo pa sa damdamin ng kaibigan niyang si Park Hye-ji. Bumalik ang eksena kay Ha-won. Pagkatapos ng trabaho, puno siya ng gawaing bahay at madalas nagsisilbi sa mapangirap niyang kapatid na si Choi Yuna. Pero may dahilan pa rin siyang ngumiti dahil halos nakaipon na siya para sa bayarin sa kolehiyo. Samantala, nakatanggap ng sorpresang imbitasyon ang magkapatid na Kang mula sa kanilang lolo. May balita siya na ikakasal na naman siya sa ika-5 pagkakataon. Gayunpaman, hindi maganda ang balitang iyon sa mga kapatid. Nakakainis para sa kanila ang mag-aksaya ng oras sa ganitong drama lalo't hindi sila malapit. Nang marinig nila ang balita, nagsimula na silang umalis. Si Seo-woo, halimbawa, nagmamadali dahil sa kanyang karera sa pagkanta. Ngayon, may flashback na eksena. Ipinapakita nito ang mga unang araw ni Gi-won sa bahay ng Hanul. Ipinakilala siya bilang pinsan ni Hyun-min, pero nalilito ito dahil di niya alam na may asawa pala ang tiyuhin. Kinabukasan sa opisina ni Mr. Jong-do, nawalan na siya ng pag-asa. Nag-aalangan siyang dadalo ang mga apo sa kasal at ito'y nagpapabigat sa kanyang kalooban. Bukod dito, ang kanyang mapapangasawa na si Miss Jiwa-jung ay mas bata pa sa kanya. May bulong-bulungan na pera lang daw ang habol nito at may lihim na balak na kontrolin ang lahat. Samantala, magulo rin ang sitwasyon sa bahay. Ginugulo ng mga apo ang bahay ng Hanul, pati ang butler ay binibiro. Pakiramdam nila ay sobrang inuutos sila. Si Ji Jong-goy nananabik na may tumulong sa pag-aalaga sa 3 ito. Ngayon, may sorpresa. Gusto ni Hye-ji, matalik na kaibigan ni Gi-won, na dumalo sa kasal, pero di dahil imbitado siya. Sasama siya bilang +1 ni Gi-won. Sa kabilang dako ng bayan, sa isang bar, may binabalak na kalokohan si Hyun-min. Balak niyang gumawa ng kaguluhan sa kasal ng lolo niya sa pagdadala ng babaeng hindi kilala mula sa bar. Biglang pumasok si Ha-won, naghahatid ng pizza. Nang sandaling iyon, may mga bastos na lalaking nang asar sa kanya tungkol sa trabaho niya. Pero dahil marunong siya ng taekwondo, nilagay niya sa lugar ang isa sa mga lalaking iyon. Napahanga si Hyun-min sa nakita at naisip na siya ang perpektong kasama sa plano niya sa kasal, lalo na't ipinagmalaki niya sa mga kaibigan na isasama niya ito. Pagka-uwi ni Ha-won, nalaman niyang tinanggap siya sa programa ng pagtuturo. Malaking bagay ito, lalo na't si Yuna na nag-aral ng husto ay hindi nakapasok. Kinabukasan, gusto ni Ha-won ibahagi ang tuwa sa yumaong ina sa pagbisita sa abo nito. Pero may masamang balita. Inilipat ang abo ng kanyang ina dahil hindi nabayaran ang upa sa lugar. Sa panahong iyon, nasa mahirap na sitwasyon si Ha-won. 6 na buwan nang walang balita sa ama at hindi niya ito makontak. Kaya napilitan siyang gumawa ng mahirap na desisyon. Ginamit niya ang ipon sa kolehiyo para sa upa sa Ash House. Gusto lang niyang mapayapa ang pahinga ng kanyang ina. Kung kailangang ipagpaliban ang pag-aaral, sige. Bigla na lang lumapit si Hyun-min may kakaibang alok. Gusto niyang magkunwari si Ha-won bilang nobya niya sa isang okasyon. Noong unay hindi naniwala si Ha-won, pero nagulat siya nang biglang binili ni Hyun-min ang lahat sa tindahan para patunayan ang sinabi. Kinabukasan, naging usap-usapan ang paglitaw ni Ha-won kasama si Hyun-min. Nagkagulo dahil ang sikat na lalaki ay kasama ang karaniwang babae. Noon, inayusan ni Hyun-min si Ha-won, ginawang maganda sa mamahaling damit. Pero may kapalit ito. Napagtanto ni Ha-won na ginagamit lang siya sa plano ni Hyun-min na sirain ang kasal ng lolo niya. Nahihiya, humingi siya ng tawad kay Ji Jong-gu. Dagdag sa drama, nasaktan si Hye-ji nang makitang may kasamang ibang babae si Hyun-min. Sa kabilang banda, wala itong pakialam kay Ji-won. Binigyan niya si Hana ng pera, hiniling umalis dahil sinira ang party at nasaktan si Hye-ji. Pero si Hana, nakamagarbong damit pa, umalis nang hindi kinuha ang pera. Sinubukan ni Ji-won aliwin si Hye-ji na nakabitin pa rin kay Hyun-min. Pero eto ang twist, walang nararamdaman si Hyun-min para kay Hye-ji. Sa sandaling iyon, nainis ang lolo ni Hyun-min sa kanyang mga kalokohan. Gusto niyang makakilala si Hyun-min ng angkop na babae. Pero nang makilala ni Hyun-min ang babaeng ito, gusto niya itong tanggihan.
Maya-maya, nakasalubong niya si Hiji sa cafe at ginamit ito para kanselahin ang pagmatch. Bigla niyang hinalikan si Hiji, lalong ikinabalisa ng damdamin nito. Kinabukasan, si Ji Jongdu ay napansin si Hana matapos ang party kamakailan. Naisip niyang may tapang ito at maaaring disiplinahin ang kanyang pasaway na apo. Kaya pinakiusapan niya si Yoon Sang, kanyang kanang kamay, na siya sa atin si Hana. Samantala, sinusubukan ni Hana na mangutang sa kanyang madrasta na si Park Suk-yong para sa tuition sa kolehiyo. Nangako siyang babayaran ito ng unti-unti mula sa kanyang kinikita. Pero tumanggi ang madrasta at pinagalitan siya bago siya umalis papuntang eskwela. Samantala, may balita sa TV tungkol kay Hyunmin na kasama ang misteryosong babae at naisip ni Sukyong, parang si Hana yan. Sa kabilang banda, si Ji Jongdu, matapos mag-imbestiga, nalaman na si Hana ay masipag na estudyanteng nagbabayad ng sariling pag-aaral, lalo't ang ama niyang driver na muling nag-asawa ay may sariling problema. Kaya't si Ji Jongdu ay tumawag kay Hana sa kanyang opisina. May alok siya na basically mag-alaga ng kanyang 3 sutil na apo at disiplinahin sila. Ikinuwento niya ang tungkol sa marangyang bahay ng Hanul kung saan nakatira ang mga kang. Para sa kanya, si Ji-woon ay sobrang rebelde para sa negosyo, si So-woo ay walang kwenta, at si Hyunmin naman ay isang playboy. Inaalok ni Jongdu ang pag-aaral sa ibang bansa pero hindi gaanong interesado si Hana. Pagkatapos makausap si Mr. Jongdu, bumalik si Hana sa hotel mula sa kasalan kagabi. Kinuha niya ang gamit paaralan at telepono na napagpalit ng hindi sinasadya. Nakasalubong niya si Ji-woon na nag-iisip pa rin na pera lang ang habol niya. Maya-maya, sinabihan siya ng kaibigan na iwasan si Mr. Jongdu sa kanya. Kinabukasan, nabalita si Hana bilang girlfriend ni Hyunmin, hindi nagustuhan ni Yuna. Galit si Yuna, akala niya naghahanap lang ng yaman si Hana. Gabi na, pinalayas ni Yuna si Hana. Nalungkot si Sukyong, lalo't uuwi ang tatay ni Hana kinabukasan. Samantala, nagkapalit ng telepono sina So-woo at Hana. Bilang mabait, tinanggal ni So-woo ang ilang masamang text mula sa telepono ni Yuna at Hana. Doon nalaman ni Hana na babalik na ang kanyang ama. Walang mapuntahan, nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa isang sauna. Si Ji-woon naman ay sawang-sawa na sa drama sa bahay ni Hanul, lalo na sa patuloy na pang-aasar ni Hyunmin. Pero si Ji Jongdu ay hindi siya basta pababayaan. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon, kaya nawalan si Ji-woon ng mga kaibigan at trabaho. Hindi pa sapat yon, pinigil niya ang pera ni Ji-woon at binigyan ng ultimatum. Kaya heto si Ji-woon, walang pera at nakasalubong si Hana sa sinehan. Nagkataong kumain sila ng simpleng pagkain sa tindahan at doon sila naging malapit. Kinabukasan, umuwi na si Hana. Sa daan, maraming reporter ang tumawag sa kanya na swerte dahil nakuha niya si Hyunmin. Nakitang nababahala si Hana kaya pinatanggal ni Hyunmin ang balita tungkol sa kanila sa internet. Pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay muling nakita ni Hana ang kanyang ama. Tila nadismaya siya dahil dinala niya ang abo ng kanyang ina sa bahay, ayaw nang magbayad pa sa ash house. Mas naniwala ang kanyang ama sa ina, parang hindi sigurado kung nahihirapan nga si Hana. Sa huli, nalaman ni Hana na ang akala niyang tatay ay hindi pala niya tunay na ama. Nakakagulat ito dahil hindi pala sila tunay na pamilya. Naglalakad si Hana sa ulan nang walang patutunguhan, walang maaasahan. Maya-maya, nag-message si Jongdu, sinasabing bukas pa rin ang alok na trabaho. Samantala, nabalitaan ng magkapatid na Kang ang nangyari kay Lolo, kaya't agad silang umalis. Mukhang napag-isip ni Jongdu na hindi lang pera ang habol ni Hana at karapat-dapat sa trabaho. Pagkatapos, sa gabi, si Mr. Jongdu, ang 3 apo niya ay dumating sa bahay ni Hanul kasabay ng pagdating ni Hawon, handang lumipat. Maya-maya, inakay ni Yunsung si Pawon papasok, pero nag-iisip pa rin siya tungkol sa mga problema ng pamilya. Samantala, mukhang nag-aaway ang magkapatid na Kang dahil bumalik si Jiwon sa bahay at sinabihan silang nandoon si Hawon sa utos ng lolo nila. Tapos binanggit ni Yunsung na bawal ang pakikipag-date habang nasa bahay ni Hanul. Sa totoo lang, gusto ni Yunsung sabihin kina So-woo at Jiwon na di talaga fiancé ni Hyunmin si Hawon. Pero nagmakaawa si Hyunmin kay Yunsung na itago to para protektahan ang pangalan ni Hawon. Pagkatapos maglinis at magpalit ni Hawon, pumunta siya sa kusina para maghanap ng pagkain. Isang katulong ang nakakita kay Hawon, akala niya katulong din ito, kaya dinala niya sa pantry. Sinabi ni Yunsung sa katulong na si Hawon ay espesyal na bisita at dapat tratuhin ng maayos. Maya-maya, ipinakita ni Yunsung ang husay sa pagluluto para maakit si Hawon. Agad-agad, hiniling ni Hyunmin kay Hawon na magkunwaring nobya pa rin niya. Kinabahan si Hawon sa kilos ni Hyunmin na walang pag-aatubiling humawak sa kanya. Sa bagong silid, hindi komportable si Hawon sa malaking kama kaya natulog sa sahig.
Hindi makatulog, pumunta si Jiwon sa silid-imbakan ng mga larawan ng kanyang ina. Kinabukasan, nagulat si Juyong nang malaman na nakatira si Hawon kay Han-ul. Doon napagtanto ni Hawon na napapaligiran siya ng mga silid ng magkapatid na Kang. Sa libreng oras, nilibot ni Hawon ang malaking bahay na puno ng mga katulong. Maya-maya, tinawagan ni Jeongdu si Hawon at binigyan ng mga misyon na may gantimpala. Kung mabigo siya, kailangan niyang umalis sa bahay ni Han-ul. Unang misyon, pakainin ang magkakapatid na Kang sa iisang mesa. Samantala, pumunta si Yun Song sa dating bahay ni Hawon para kunin ang gamit niya. Nagulat si Yuna dito. Binisita ni Yun Song si Jo Yum sa cafe para ipaliwanag ang sitwasyon. Nagselos siya nang makita ang larawan ni Hawon sa marangyang kwarto at malapit sa mga Kang. Humanga naman si Sowu sa tibay ng loob ni Hawon kahit inaabuso ng pamilya. Sinubukan ni Hawon na anyayahan si Sowu kumain kasama ang pinsan pero bigo. Nilapitan niya si Jiwon sa bodega pero nabigo rin siya. Sa kasamaang palad, hindi pa rin itinuturing ni Jiwon sina Hyunmin at Sowu bilang pamilya. Nang mapansin ni Hyunmin na malapit sina Jiwon at Hawon sa pool, agad niyang pinaalalahanan ang pinsan na si Hawon ang kanyang kasintahan kaya kailangan nilang magkaroon ng distansya. Sa kabilang banda, napagtanto ni Hawon na sa kabila ng malamig na panlabas ni Jiwon, siya pala ay mabuting tao. Nang makitang kakaunti ang damit ni Hawon, isinama siya ni Yun Song sa mall para mamili. Nagkataong nakasalubong nila si Heji na naroon din nang makasalamuha si Hawon ang isang bisita. Doon, inanyayahan ni Heji si Hawon sa isang cafe para mag-usap dahil nagkita na sila noon sa kasal ni Jeongdu. Tinanong niya kung paano nakilala ni Hawon si Hyunmin at naging kasintahan nito. Bago pa makasagot si Hawon, dumating si Yun Sung at hiniling na umuwi na sila. Sa huli, nalaman ni Heji na nakatira na si Hawon sa bahay ni Han-ul at hinala niyang gumagastos ng malaki si Hyunmin para kay Hawon. Kalaunan, tinanong ni Heji si Jiwon kung nasaan si Hawon sa bahay ni Han-ul pero tila walang interes si Jiwon na magpaliwanag. Dahil dito, nagpasya si Heji na direktang tanungin si Hyunmin. Samantala, sa bahay nila, nakita ni Sowu ang nahulog na bankbook ni Hawon at nagulat na wala na siyang pera, kahit pangarap niyang magkolehiyo. Nang gabi, inanyayahan ni Hyunmin si Hawon sa kanyang silid para sa usapan, pero tumanggi siya. Ang pagtanggi nito ay lalong nagpasabik kay Hyunmin at naging hamon ito sa kanya. Gusto pala ni Hyunmin na ibigay kay Hawon ang unipormeng nakuha niya sa hotel. May romantikong sandali nang tangkain ni Hyunmin na halikan si Hawon ng gabing iyon. Kasabay nito, nakita ni Jiwon ang dalawa nang ihatid nila si Heji sa kanyang bahay. Sinunod ni Heji ang payo ni Jiwon na kanselahin ang plano niyang makipagkita kay Hyunmin. Matapos iyon, mabilis na iniwasan ni Hawon si Hyunmin na nagsisikap na akitin siya. Hindi siya naapektuhan ng kagandahan at kayamanan nito. Pero kay Hyunmin, ang paglaban ni Hawon ay nagpalakas ng determinasyon niyang makuha ito. Kinabukasan, hinanap ni Hawon si Jiwon para anyayahan sa almusal. Nalaman niyang lumalangoy ito at nahikayat niya ito sa pag-agaw ng cellphone nito sa mesa. Maya-maya, inanyayahan din ni Hawon sina Seowu at Hyunmin sa hapagkainan. Tumulong pa siya sa pagluluto, tiwala na magtatagumpay ang kanyang misyon. Unay normal si Hyunmin, pero nang makita si Jiwon, bigla siyang nawalan ng gana. Agad na ibinigay ni Hawon kay Jiwon ang cellphone, hudyat na nabigo ang misyon. Pagkatapos, nakausap ni Hawon si Jo Yung tungkol sa pagpapasamang magkapatid na Kang. Doon, nanatiling determinado si Hawon na humanap ng ibang paraan, ngunit nabigo muli ang kanyang mga plano dahil walang tumupad sa kanilang pangako. Natalo siya sa pustahan. Sa wakas, nakaisip si Hawon ng magandang ideya. Naghanda siya ng mamahaling pagkain mula sa 5-star restaurant, mga putahe na paborito ng bawat kapatid. Gayunpaman, kahit ang masarap na pagkain ay hindi napagtagumpayan ang mga ego ng magkakapatid na Kang, lalo na si Jiwon na tila matigas ang loob. Hindi inasahan ni Hawon na ganoon katigas ang puso ni Jiwon dahil hindi niya itinuturing na tahanan ang bahay ni Han-ul. Sa kabilang banda, dahil sa pagkausisa kay Hawon, determinado si Yuna na bisitahin ang bahay ni Han-ul at nakita si Hawon na umalis kasama si Hyunmin. Nang araw na iyon, sinadya ni Hyunmin na isama si Hawon sa pamimili at tinulungan siyang magmukhang mas pambabae. Binili niya lahat ng damit sa butik dahil sa tingin niya ay bagay na bagay kay Hawon. Kasabay nito, sinundan sila ni Yuna at nagulat sa presyo ng mga damit na regalo ni Hyunmin kay Hawon. Pagkatapos, kumain sila sa restaurant at di inaasahang nakasalubong sina Jiwon at Heji. Hindi malinaw kung ano ang ginawa ni Heji para ayawan siya ni Hyunmin ng ganon. Nakumbinsi ni Hawon si Hyunmin na sumama sa kanila.
Naging awkward para kay Hyeji nang mapansin ang atensyon ni Hyunmin kay Hwon, lalo na nang masaktan nito ang kamay. Lalo pang nasaktan si Hyeji nang sabihin ni Hyunmin na sinadya niyang isama si Hwon sa bahay niya. Umalis siya sa hapunan na pakiramdam ay wala siyang pag-asa kay Hyunmin. Nawala sa sarili, hindi niya napansin ang trapiko at muntik nang mabangga ng truck. Mabutit na iligtas siya ni Jiwon, napag-isip kung gaano kahinaan si Hyeji kung wala si Hyunmin, lalo't gusto niyang umalis si Hwon sa buhay nito. Kinabukasan, natisod ni Seo-woo ang nagkalat na tala-arawan ni Hwon at inakala niyang kaarawan nito ngayon. Sa kabilang banda, nais ni Hwon na anyayahan ang magkapatid na Kang para sa maliit na salu-salo sa bakuran. Naghanda sina Seo-woo at Yoon Sung ng cake, umaasang sorpresahin si Hwon dahil di niya naranasan ito sa pamilya. Habang naghahanda si Hwon, biglang niyakap siya ni Jiwon, nagbibiro kay Hyunmin na nanakawin siya. Humantong ito sa mapaglarong away ni Jiwon at Hyunmin, iginiit ni Hyunmin na siya ang nobyo ni Hwon. Maya-maya, dumating sina Seo-woo at Yoon Sung para sorpresahin si Hwon sa kaarawan. Naantig si Hwon na may nagmalasakit sa kanya kahit hindi ito ang tunay niyang kaarawan. Nalaman na mali pala ang pagkakaintindi ni Seo-woo sa kaarawan dahil napunit ang tala-arawan. Gayunpaman, pinasalamatan ni Hwon ang kilos at nag-imbita ng picture-taking kasama ang magkapatid na Kang. Matapos kunan ng larawan, pinuntahan ni Hwon si Mr. Jongdu. Ipinakita niya ang resulta ng pagsisikap na pagsamahin ang magkakapatid na Kang sa hapunan. Natuwa si Jongdu sa bonding ng tatlong apo at hiniling kay Yoon Sung na iprint ang larawan para sa kanyang workroom. Mahalaga ang larawang ito sa kanya bilang unang pamilya picture nila. Nang matapos kay Mr. Jongdu, binisita ni Hwon ang Ash House. Doon, ikinuwento niya ang buhay sa bahay ni Han-ul at pag-aalaga sa tatlong mayamang apo na mahirap. Pagbalik sa bahay ni Han-ul, nakita niya ang katulong na naghahanda ng pagkain para sa seremonya ng alaala. Doon nagulat si Hwon nang malaman ang tungkol sa trahedyang insidente kung saan pumanaw ang tatlong anak ni Jongdu. Nakita niya si Yoon Sung na sinusubukang hikayatin ang magkapatid na Kang na dumalo sa paggunita, ngunit may dahilan silang lahat para tumanggi. Kinabukasan, determinado si Hwon na kumbinsihin ang magkapatid na Kang na dumalo sa seremonya. Gayunman, si Jongdu ay nagbabala sa kanya sa simula pa lang na hindi magiging madali ang misyon na ito. Hindi nagtagal, nagsimula ang kanyang unang misyon kay Jiwon, na noon ay lumalangoy. Nang oras na iyon, mapaglarong binanggit ni Hwon ang away ni Jiwon at Hyunmin tungkol sa kanya, at inanyayahan si Jiwon na lumangoy at makipag-usap. Sa una, tila hindi pinansin ni Jiwon si Hwon, ngunit sinimulan din niyang asarin ito. Sa banyo, binanggit pa niya na kaya niyang agawin si Hwon kay Hyunmin kung siya'y seryoso. Kinagabihan, inanyayahan ni Jiwon si Hwon na kumain ng pansit sa kalapit na tindahan. Sa outing na ito, sinamantala ni Hwon ang pagkakataon na hilingin kay Jiwon na dumalo sa memorial ceremony ng kanyang ama. Nagbalik alaala si Jiwon na alala ang pagkamatay ng kanyang ina. Noon, nagalit siya sa lalaki dahil sa sinabi ng mga nagluluksa tungkol sa ama ni Jiwon na hindi umako ng responsibilidad nang malaman ang pagbubuntis ng kasintahan. Samantala, nasa pangalawang misyon na si Hwon na kinasasangkutan ng paglapit kay Seo-woo. Ayaw sumali ni Seo-woo dahil galit siya kay Jongdu na hindi kinilala ang ama niya bilang lehitimong inapo dahil sa labas siya ng kasal. Maya-maya, pumasok si Hwon sa kwarto ni Seo-woo at nakita ang mga larawan noong bata pa siya at lyrics ng kantang sinulat niya para sa ama. Nainis si Seo-woo na hinawakan ni Hwon ang gamit niya pero humingi siya ng tawad at inanyayahan siyang kumanta sa puntod ng ama niya. Nang araw ding iyon, nakilala ni Hwon ang ina ni Hyunmin na kababalik lang galing ibang bansa. Inimbita niya si Hwon na mag-shopping at pumayag ito. Gayunman, nagalit si Hyunmin kay Hwon sa pagsunod sa ina at nadamang hindi makatarungan ang trato sa kanya. Dahil sa kanyang pag-aalboroto, nakaramdam ng guilt si Hwon. Nang hanapin niya si Hwon para mag-sorry, nagprotesta si Hyunmin nang makita siyang umuwi kasama si Jiwon. Noon, nalito si Hwon sa biglaang pagbabago ng ugali niya, di na siya pinipilit dumalo sa memorial ng ama niya. Dati pala, iniwan ng ina si Hyunmin kay Han-ul para masiguro ang posisyon niya bilang tagapagmana. Sa kabilang banda, si Mr. Jongdu ay nakaramdam ng matinding lungkot nang gunitain ang pagkamatay ng mga anak niya ng nag-iisa. Di naisip ng tatlong apo niya ang sakit na naramdaman niya sa pagkawala ng mga anak niya nang sabay-sabay. Sa wakas, dumating na ang araw ng seremonya ng paggunita. Nakatayo si Hwon sa harap ng templo, naghihintay sa mga Kang, pero wala silang makita kahit saan. Samantala, abala si Seo-woo sa pagre-record ng bagong album, pero nababahala siya sa sinabi ni Hwon, kaya gusto niyang dumalo sa memorial ng ama. Sa ibang dako, nagising si Hyunmin mula sa bangungot na iniwan siya ng kanyang ina.
Nagulat siya nang pumasok ang katulong sa kanyang silid para maglinis. Naisip ng babae kung paano binabalewala ni Hyunmin ang damdamin ni Hawon kahit naghanda ito ng pagkain para sa seremonya. Sa simula, inakala niyang mabibigo ang misyon ni Hawon. Ngunit, tiniyak ni Hyunsung na magiging matagumpay pa rin ito. Nang dumating sina Hyunmin at Seo Woo bago ang seremonya, kinabahan si Hawon dahil wala si Jiwon. Bago magsimula, nilapitan ni Mr. Jong-do si Hawon at humingi siya ng tawad sa hindi pagtupad ng misyon. Noon, pinuri ni Hyunsung si Hawon sa pagdadala ng 2 kang sa seremonya. Nagpasya si Hawon na umalis, iniwan si Hyunsung. May bumisitang lalaki kay Hyunsung, sabi di na malungkot ang 3 yumao. Palay na una na si Jiwon sa templo, walang nakapansin. Nag-iwan siya ng bulaklak mula sa abo ng kanyang ina. Si Hawon di na nadama ang pagkabilang sa bahay ni Hanul. Umalis siya, nag-iwan ng sulat sa silid bago lumisan. Di nagtagal, sina Sokyong at Yeon ay dumating sa bahay. Pumasok si Yeon sa silid ni Hyunmin, tiningnan ang pamumuhay nito. Hindi niya maitago ang inis nang makita ang uniforme ni Hawon doon. Bilang tugon, sinira at itinago niya ito para di mahanap ni Hyunmin. Nag-alala si Sukyong dahil di lumabas ang anak sa kwarto ni Hyunmin at napansin ito ni Hyunsung, kaya nagduda siya. Nagselo si Hyun na, sa posisyon ni Hawon, kaya nagpost ng masasamang komento tungkol sa kanya sa social media. Kinabukasan, humingi ng tulong si Hawon kay Jaehyun para sa matutuluyan. Wala na siyang dahilan manatili sa bahay ni Hanul dahil di na siya makakauwi sa sarili niyang bahay. Maya-maya, dumating si Hyeji at humingi ng tulong si Jaehyun para patirahin si Hawon sa kanya. Pagdating sa bahay, naawa si Hawon kay Hyeji na may gusto kay Hyunmin. Naging tapat siya, sinabi na walang tunay na relasyon sa kanila at gawa-gawa lang ni Hyunmin ang engagement. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Hyeji at tinanggap si Hawon bilang kaibigan. Nangako pa siyang dadalo sa graduation ceremony ni Hawon. Kinabukasan, hindi natagpuan ni Hyunmin si Hawon sa silid. Naalala ang graduation nito, nagmadali siyang humanap ng uniforme para sa okasyon. Habang naglilinis, may nakitang sulat ang katulong sa ilalim ng mesa ni Hawon. Agad niyang sinabi kay Hyunsung na baka umalis na si Hawon. Ipinaalam ni Hyunsung kay Mr. Jong-do, akala'y umalis si Hawon dahil sa kabiguan ng misyon. Sa simula ng graduation, nakatuon ang lahat kay Hawon. Kumalat pala ang balita ni Hyun na may komento pa ang fans ni So Woo. Nag-alala si So Woo at pinapunta ang manager sa paaralan ni Hawon. Samantala, nakarating ng maaga si Jiwon sa paaralan ni Hawon. Dumating siya dahil hiniling ni Hyunsung na aliwin si Hawon, na nadamang nabigo akala'y hindi dumalo si Jiwon sa memorial ceremony. Doon, nais ni Jiwon na tiyakin kay Hawon na hindi nasayang ang kanyang mga pagsisikap. Pagdating ni Jiwon sa paaralan, nakita niya si Hawon na pinagtitripan ng mga tagahanga ng magkapatid na Kang. May mga lalaking humaharang sa silid para walang makagambala. Nakipagbakbakan si Jiwon sa kanila para iligtas si Hawon. Sa mga sandaling iyon, mukhang labis na nalulungkot si Hawon. Napunit ang kanyang damit ng ilang babaeng sadyang sinira ito. Hindi lang si Jiwon, pati sina Hyunmin at So Woo ay naghahanap kay Hawon. Matapos suriin ang buong paaralan, natagpuan ni Hyunmin si Hawon na ligtas kasama si Jiwon. Kinuha niya si Hawon at ibinalik ang jacket ni Jiwon na pantakip sa damit ni Hawon. Samantala, patuloy pa ring naghahanap si So Woo kay Hawon kahit nahihirapan dahil sa daming tagahanga sa paligid. Sa kabilang banda, inanyayahan ni Hyunmin si Hawon na magpalit ng damit sa broadcasting room. Maya-maya pa ay tila mas kalmado na siya. Di alam ni Hyunmin, bukas ang kamera at hayag niyang inamin ang damdamin para kay Hawon kasama ang matamis na pagtatapat sa harap ng marami, lalo na si Hyeji. Pagkarinig, tumakbo si Jiwon sa broadcasting room at pinutol ang feed para itigil ang broadcast. Ngunit narinig na ni Hyeji ang lahat ng taus-pusong pagtatapat ni Hyunmin. Dahil sa masakit na paghahayag, umalis si Hyeji sa eksena. Agad siyang sinundan ni Jiwon, pinaliwanag na walang relasyon sina Hyunmin at Hawon. Samantala, nakatakas si So Woo sa mga fan at nagbalat kayo sa uniforme ng paaralan kasama si Jaehyun. Pag-uwi, humingi siya ng tulong kay Hyunsung sa paghahanap kay Hawon. Sa oras na iyon, hinati nila ang mga gawain para mapabilis ang paghahanap. Binisita ni Hyunsung ang bahay ni Hawon, pero sabi ni Sukyong,
Di pa siya nakakauwi. Maya-maya, nagpa siya si So-woo na puntahan ng cafe na pinagtatrabahuhan ni Jae-yoon. Gusto niyang magtanong tungkol kay Hawon, pero di rin alam ni Jae-yoon kung nasaan siya. Lumalalim ang pag-aalala ng lahat sa bahay ni Hanul para sa kalagayan ni Hawon. Si Ji-woon, lalo na, nakita ang katulong na nag-aayos ng mga bulaklak ni Hawon at nag-isip tungkol sa kanya. Pumunta si Ji-woon sa tindahan na madalas puntahan ni Hawon. Doon, nakita niya si Hawon na mag-isang nagdiriwang ng kanyang pagtatapos. Maya-maya, nilapitan niya ito para samahan at hindi makaramdam ng kalungkutan. Nalungkot siya sa kalagayan ni Hawon at hinikayat bumalik kay Hanul, tiniyak na matagumpay ang mga misyon. Tuwang-tuwa si Hawon at kusang loob na pumayag bumalik. Ang pagdating ni Hawon ay nagdala ng galak sa bahay, lalo na kay Seo-woo na hindi mapigil ang tuwa. Humingi rin siya ng tawad para sa tatlong kapatid sa naging abala nito sa kanya. Sa kabilang banda, nababahala pa rin si Hyunmin sa pag-viral ng kanyang love confession video. Nahihirapan siyang lumabas dahil kinikilala siya kahit saan dahil sa sikat na video. Umabot sa punto na naisip niya pang magpa-plastic surgery. Nag-aalala si Hawon kay Hyunmin na naging mailap at tahimik matapos kumalat ang video. Tila nawalan na siya ng interes sa mga dating hilig. Kinabukasan, nakipagkita si Hawon kay Jongdu para ibalita ang tagumpay ng kanyang misyon. Bilang gantimpala sa kanyang sipag, si Jongdu ay nagbigay ng regalo para sa bakasyon. Naisip pa rin ni Hawon anyayahan ang magkapatid na Kang sa bakasyon, pero tumanggi sila. Gayunpaman, hindi pa handang sumuko si Hawon. Gumawa siya ng bagong plano at kinausap ang manager ni Seo-woo, ipinakita ang nakakahiyang larawan nito. Tiniyak ni Hawon na hindi niya ito ibabahagi at nakumbinsi ang manager na pumayag sa kanyang kahilingan. Ngayon, nasa pangalawang misyon si Hawon, kumbinsihin si Hyunmin na magbakasyon. Ngunit tahimik lang si Hyunmin, mababa pa rin ang mood at ayaw makipag-usap. Isang araw, naisip niya ang matalinong paraan para madala si Hyunmin sa bakasyon habang tulog ito. Matapos makumbinsi si Hyunmin, inilipat ni Hawon ang atensyon kay Ji-woon, umaasang makakasama siya sa biyahe. Alam niyang tatanggi si Ji-woon, kaya humingi siya ng tulong kay Haiji. Nang dumating si Ji-woon kay Haiji, nagulat siyang nakita si Hawon doon. Naisip ni Ji-woon ang damdamin ni Haiji nang marinig ang pag-amin ni Hyunmin kay Hawon. Ayaw niyang masaktan muli si Haiji. Ngunit nagalit siya nang malaman na gusto ni Hawon hikayatin si Haiji na magbakasyon. Samantala, pagkatapos ng ilang linggo, umuwi na ang ama ni Hawon at hinanap siya. Noon, pinakuha kay Soo-kyung ang gamit ng asawa sa kotse, nakita niya ang mensahe tungkol sa tunay na ama ni Hawon. Kasama si Yuna, nagplano silang pagtagpuin ng lalaking ito at si Hawon. Ayon sa plano ni Hawon, nagulat si Hyunmin nang matagpuan niya ang sarili sa eroplano. Tinukso ni Hawon si Hyunmin dahil halos tulog lang siya sa buong biyahe. Pagdating sa bakasyonan ng pamilyang Kang, agad ipinamahagi ni Hawon ang mga jacket at itinerary. Pero nalungkot siya nang magkanya-kanya ng gawain ang mga kapatid na Kang. Di sumuko, idinikit niya ang schedule sa mga pinto at iba't ibang lugar sa bahay. Gusto niyang maging masaya ang bakasyon pero di siya sigurado kung kaya niya. Kinabukasan, mag-isang ginawa ni Hawon ang mga nakaplanong aktibidad kasama ang pagsakay sa kabayo. Nalaman ito ni Ji-woon kaya sinundan niya si Hawon. Habang nakasakay, napansin ni Hawon na nawala ang kwintas na bigay ng kanyang ina. Kahit anong paghahanap niya sa malawak na lugar, tila imposibleng mahanap ito. Hindi makatiis si Ji-woon na makita siyang balisa, kaya nag-alok siyang tulungan si Hawon. Sinamantala niya ito para makipagkasundo. May kondisyon na may kapalit kung mahanap ang kwintas. Natagpuan ni Ji-woon ang kwintas na nagpasaya kay Hawon. Hindi niya napigilan ang pagyakap bilang pasasalamat. Samantala, nakasalubong ni Haiji si Hyunmin sa pool. Inanyayahan siyang lumangoy para balikan ang dati. Ngunit, tinanggihan niya ang alok. Nagpa siya si Haiji na lumangoy nang hindi nagiinit. Kaya nagka-cramps siya at kailangan ng tulong. Si Hyunmin, kahit may matigas na mukha, ay agad na tumakbo para tulungan siya. Sa kabilang banda, dumating si Yunson na may dalang barbecue at inatasan sina Seo-won at Jae-jang na tumulong sa paghahanda. May nakakahiyang pangyayari nang malapit ng maligo si Hawon. Si Ji-woon, na kukuha lang sana ng cellphone, ay bigla na lang nakita si Hawon doon. Dahil dito, naging balisa si Hawon at hindi makapag-focus habang umiinom ng soju. Sa madaling salita, medyo nalasing si Hawon sa party. Inamin niyang nalungkot siya dahil walang sumunod sa kanyang plano para sa bakasyon. Sa barbecue party, naglaro sila ng iba't ibang games para magkalapit loob. Sa huli, inamin ni Hawon na peke lang ang engagement nila ni Hyunmin. Pagkatapos ng mga laro, umupo si Hyunmin sa bench sa park.
Lumapit si Hyeji. Umaasang mababawi ang puso niya. Pero nabigo siya nang tumanggi si Hyunmin na balikan ang kanilang mga alaala noong bata pa sila. Gayunpaman, nagpipilit si Hyeji, hinawakan ang kamay ni Hyunmin para alalahanin ang kanilang ugaling hindi makatulog dahil sa bangungot. Hinalikan niya si Hyunmin gaya ng dati nilang ginagawa noong bata pa sila, ngunit patuloy itong tumanggi at sinubukang kalimutan. Sa kabilang banda, sina Hwon at Jiwon ay gumugol ng oras na magkasama dahil sa alak na humantong sa pagpapahayag ni Jiwon ng kanyang damdamin para kay Hwon. Nakakagulat na tumugon si Hwon sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Samantala, binisita ni Tukam ang construction site kung saan nagtatrabaho ang tunay na ama ni Hwon. Layunin niyang ipaalam ang kalagayan ni Hwon at hikayatin siyang ilayo si Hwon sa bahay ni Hanul. Gayunman, ang reaksyon ng lalaki ay nakairita kay Tukam dahil hindi man lang niya itinuturing na anak si Hwon. Ngunit nang malaman na nakatira si Hwon sa marangyang bahay at nagtatrabaho sa mayamang pamilya, nakita niya ang pagkakataong samantalahin ito para mabayaran ang kanyang mga utang. Kinabukasan, nagising si Hwon mula sa kakaibang panaginip kung saan hinalikan niya si Jiwon noong nakaraang gabi. Pumunta siya sa banyo at nakita si Jiwon na natutulog sa labas ng kanyang silid, suot ang parehong damit at may mantsa na nakita niya sa panaginip. Nagulat siya, tinangka niyang itanggi ang damdamin para sa kanya, ngunit nadulas sa banyo. Ang aksidenteng ito ay nagresulta sa pagkapinsala ng binti ni Hwon, kaya hindi siya makalakad ng maayos at napilitan silang itigil ang bakasyon. Bumalik silang lahat sa Seoul at naghintay sa pagdating ni Hwon sa bahay ni Hanul. Kinabukasan, nakipagkita si Hyeji kay Hyunmin sa parke para pag-usapan ang kanilang pagiging malapit, ngunit malamig siyang tinanggihan at sinabihang kalimutan ang lahat. Maya-maya, dumating si Hwon na nagdala ng ginhawa sa mga kapatid na Kang. Ngunit naging awkward ang sitwasyon nang makasalubong niya si Jiwon at tumanggi siyang tumanggap ng tulong para makapunta sa kanyang silid. Doon, napansin ni Hyeji ang kanilang kilos at kinonfrontang si Jiwon tungkol sa kanilang relasyon. Subalit itinanggi niya ito, sinusubukang panatilihing normal ang lahat. Inalalayan ni Jiwon si Hyeji pauwi, ngunit pagdating nila, may dalawang lalaking nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng ama ni Hyeji. Samantala, nasa ospital si Yunsun na nag-aalaga kay Jongdu. Nalaman na may cancer sa atay si Jongdu at kailangan agad ng organ transplant. Mahirap humanap ng donor pero iminungkahi ng doktor na sabihin sa pamilya para mapabilis. Subalit, pinili ni Ji Jongdu na itago ito sa kanyang 3 apo. Sa kabilang dako, parang Cinderella si Hwon sa atensyon na nakukuha niya mula sa mga kapatid na Kang. Noon, sinisikap ni Seo-won na dalhin ang almusal niya para sa kanyang kaginhawahan. Samantala, binigyan siya ni Hyunmin ng maraming damit na pambabae na ikinasya niya. Ngunit dahil nakakulong siya sa kwarto dahil sa sakit, naiinip si Hwon. Sinulyapan niya ang bakanteng silid ni Jiwon at nahuli siya ng may-ari nito na kakabalik lang. Doon, tinanong ni Hwon si Jiwon tungkol sa nakaraang gabi pero nagsinungaling siya, sinabing unang beses niyang nalasing ng todo at nawala ng malay. Dahil dito, nairita siya at pinag-isipan ang tila hindi makatarungang mga salita ni Jiwon. Sa kabilang banda, iniisip din ni Jiwon ang nangyari noong nakaraang gabi, kaya nahihiya siya kapag kasama si Hwon. Hindi niya mabura ang mga alaala, iniipon pa nga niya ang mga damit na may bahid ng soju. Gusto sana niyang makita si Hwon, pero nagbago isip niya nang dumating si Hyunmin na may dalang maraming pagkain para sa kanya, kaya bumalik na lang siya sa kanyang silid. Kinabukasan, sinisikap ni Hwon na tulungan si Hyunmin na maunawaan ang nararamdaman ni Hyeji. Umaasa siya na kikilalalanin ni Hyunmin ang damdamin ni Hyeji at hindi siya tratratuhin ng masama. Si Sol-woo naman ay nakikipagpulong sa kanyang manager tungkol sa isang biglaang issue. Mukhang nakatanggap ang manager ng tawag mula sa paparazzi na may litrato ni na Sol-woo at Hwon. Balak nilang maglathala ng artikulo tungkol sa pakikipag-date ni Sol-woo, pero tumanggi si Sol-woo at nagplano na ilihis ang atensyon ng paparazzi. Nagpasya siyang bigyan sila ng litrato niya na nakauniporme ng paaralan ng babae. Gusto niyang protektahan si Hwon mula sa posibleng problema sa hinaharap. Samantala, isinasama ni Jongdu ang kanyang asawa sa pamimili sa pinakamalaking mall sa Korea. Hinayaan niya ang asawa na pumili ng gusto habang lumayo siya sandali. Pagbalik niya, nakita niyang namimili ang asawa ng kurbata na pangkabataan. Si Jongdu ay natuwa na nakikita pa rin siya ng asawa bilang walang hanggang bata. Kinabukasan, nagpasya si Hyeji na dalawin si Hwon sa bahay ng Hanul. Nais din niyang makita si Hyunmin, ngunit hindi niya ito natagpuan noon. Maya-maya, pumasok si Hyeji sa silid ni Hyunmin nang walang pahintulot at nakita ang kanilang mga larawan noong kabataan. Nabigla siya at inisip na hindi siya naging parte ng buhay ni Hyunmin. Gayunpaman, mariing sinabi ni Hyunmin na hindi na niya muling makikita si Hyeji. Samantala, nahirapan si Hwon hugasan ang kanyang buhok sa banyo. Sumigaw siya sa frustration na narinig ni Jiwon. Agad na tumakbo si Jiwon para tulungan siyang matuyo ang buhok. Pagkatapos siyang tulungan, naiwan ni Jiwon ang kanyang relo sa silid. Sinundan siya ni Hwon para ibalik ito, ngunit nakita niya sina Jiwon, Hyunmin at Hyeji sa balkonahe. Nagalit si Jiwon kay Hyunmin dahil pinaiyak nito si Hyeji.
Nang bumalik si Hyeji mula sa bahay ng Hanul, nakita ni Jiwon si Hawon na may dalang relo niya. Gusto niyang ibalik ito at mapaglarong tinukso si Jiwon tungkol sa damdamin niya kay Hyeji. Pero kahit panunukso, di maitago ni Hawon ang lungkot sa pag-amin ni Hyeji kagabi. Kinabukasan nagsabi si Hawon kay Joyong nang alalahanin sa sinabi ni Hyeji kay Jiwon. Gusto niyang pabulaanan si Hyeji at makuha ang atensyon at pagmamahal ni Jiwon. Naghanap si Hawon ng payo sa internet at nagsimulang ipatupad ang natuklasang plano. Sinimulan niyang guluhin si Jiwon para makita ang reaksyon nito. Akala ni Hawon di magagalit si Jiwon, pero natulak niya ito hanggang masira ang hardin niya. Nabigo siya sa reaksyon ni Jiwon dahil kahit may sakit siya, di ito nagpakita ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, naging pesimista si Hawon, nararamdamang nabigo siya at nagalit lang si Jiwon. Sa kabilang banda, nag-aalala si Hyunmin kay Hyeji. Lihim niya itong sinundan at natagpuan sa studio kung saan nagtatrabaho. Kinausap niya ito ngunit tinanggihan ang kanyang imbitasyon. Hindi nagtagal, nakialam si Jiwon at hiniling kay Hyunmin na umalis. Nais ni Jiwon na talakayin ang pag-uugali ni Hyeji noong nakaraang gabi. Gusto niyang kumpirmahin kung mahal siya ni Hyeji o si Hyunmin talaga. Umuwi si Hyunmin na galit at sinira ang paboritong laruan ni Jiwon. Nahuli siya ni Hawon at pinagsabihan. Napansin niya na may gusto si Hyunmin kay Hyeji. Kahit bumalik si Jiwon kay Hyeji, mapagduda pa rin si Hyunmin sa pinsan. Noon, di maitago ni Hyunmin ang inis ng harapin si Jiwon, at nalito pa lalo nang hamunin siya nito na maging tapat kay Hyeji. Samantala, nilapitan ni Jiwon si Hawon sa kusina at inalok ng pagkain kahit tumanggi ito noong una. Kinabukasan, may appointment si Hawon sa ospital, pero di siya masama ni Yunsung dahil sa ibang gawain. Humingi siya ng tulong kay Jiwon para ihatid siya. Unay tumanggi si Jiwon, pero dahil sa reklamo ni Hawon, napapayag din siya. Pagkatapos ihatid si Hawon, nagtungo sila sa burol para pagmasdan ang tanawin ng lungsod. Pinahahalagahan ni Hawon ang sandali, kinakabahan sa di maitagong saya kapag kasama si Jiwon. Muntik na silang mag-aminan pero tumawag si Hyeji, hiniling kay Jiwon na umuwi na. Maya-maya, inanyayahan ni Jiwon si Hawon umuwi kasama niya. Pero sa daan, hiniling niyang bumaba at sumakay ng bus. Nalaman na kukunin ng korte ang bahay ni Hyeji dahil sa kaso ng ama. Inimbitahan ni Jiwon si Hyeji tumira sa bahay ni Han-ul. Tungkol kay Yunsang, sinamahan niya ang asawa ni Mr. Jongdu sa pulong na tila inayos para sa kanya. Nakakagulat, si Miss Waja pala ang tunay na ina ni Yunsang. Nag-ayos siya ng blind date, umaasang mapapangasawa ng anak ang mayaman. Samantala, inaangkin ni Yunjin na siya ang tunay na ama ni Hawon. Maya-maya, bumisita siya kay Han-ul pero nalaman na aalis si Hawon. Si Hyunmin naman, naghihintay makausap si Hyeji tungkol sa kaso ng ama. Ngunit nadismaya siya sa naging reaksyon ni Hyeji. Galit pala si Hyeji dahil di agad sinasagot ni Hyunmin ang tawag at nag-aalok ng tulong. Ngayon, magkasama sa isang kwarto sina Hawon at Hyeji dahil kulang ang silid sa bahay ni Han-ul. Inaayos ni Hawon ang kama para komportable ang pahinga ni Hyeji. Biglang dumating si Jiwon, dala ang gamit ni Hyeji mula sa kotse para ibalik dahil wala siya sa kwarto. Nakita rin niya si Hawon at tinanong kung kumusta ito matapos magkita sa kalye habang hinahanap si Hyeji. Kinabukasan, iba na ang dating ng mga bagay sa bahay ni Han-ul kumpara sa dati. Pati katulong napansin na dahil kay Hyeji, mas mabait na si Jiwon sa mga babae. Di nakataka-taka na naaakit si Jiwon kay Hyeji dahil sa ganda nito. Nang marinig ito, nagsikap si Hawon na magmukhang mas kaakit-akit din. Pero pagkasama na si Jiwon, tila umiiwas siya na ikinagulat nito. Sa kabilang banda, nais ni Hyunmin na tulungan si Hyeji sa kanyang mga suliranin. Nakatagpo siya ng kaibigan na gustong ipaabot ang liham ng ama ni Hyeji sa anak. Hindi komportable si Hyeji sa patuloy na tulong ni Hyunmin sa kanya. Ibinigay niya ang susi ng bodega kay Jiwon para makuha ang kanyang mga gamit. Pagkatapos mag-impake, inanyayahan ni Jiwon si Hyeji na kumain ng pansit sa tindahan. Habang kumakain, tinanong ni Hyeji tungkol kay Hawon, ngunit binago ni Jiwon ang usapan. May tsokolate rin siya para kay Hawon na itinago sa kanyang bulsa. Napansin ito ni Hyeji. Pagka-uwi, sinabi ni Jiwon kay Hyunmin na hindi na niya tutulungan si Hyeji. Nilinaw niyang kaibigan lang siya at pinayuhan si Hyunmin na itigil ang pagpapaiyak kay Hyeji. Samantala, naglibot si Hawon sa bahay ni Han-ul, naiinis nang makitang magkasamang umuwi sina Jiwon at Hyeji. Matapos kumalma, nilapitan siya ni Jiwon at humingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya kanina.
Napansin niyang lubos na nakatuon ang kanyang pansin kay Heji. Gusto niyang ibigay kay Hawon ang tsokolating binili at ipahayag ang kanyang damdamin. Sa kanyang silid, tinulungan ni Hawon si Heji sa paglalaba, pero nasira ang damit nito. Pinahiram siya ng damit at nag-alok na mamili ng bago kasama si Jiwon. Sinabi ni Heji na may planong makipag-date kay Jiwon. Kinabukasan, si Mr. Jongdu ay kumakain kasama ang asawa, masaya sa regalong shirt. Ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon dahil alam niyang bumili ito ng korbata. Dahil dito, naghinala siyang may itinatagong bagay ang kanyang asawa. Samantala, bumisita ang asawa ni Mr. Jongdu sa therapist na madrasta pala ni Hawon. Noon sinubukan ni Sukyung na kausapin ang asawa ni Mr. Jongdu, chismis ang paksa tungkol sa asawa ng mga opisyal. Ngunit si Miss Hwaja ay nagalit at nagbanta pang ire-report siya. Kinabukasan, pumasok si Sukyung pero nalaman na siya itinanggal. Umuwi siyang malungkot, sinabi kay Yuna na mas nainis dahil di na makikita ng nanay niya si Miss Hwaja. Samantala, nasa maayos na kwarto ni Jiwon si Hawon. Lumabas si Jiwon kasama si Heji para mamili, pero bumalik para sa naiwan niyang pitaka. Sinubukan ni Hawon lumapit kay Jiwon, pero nairita nang makita siyang ngumiti sa kahon ng tsokolate. Itinago niya ang damdamin at hindi ipinakita. Kasama si Haiji, iniisip ni Jiwon ang usapan nila ni Hawon. Tinanong niya si Haiji tungkol sa kanilang pag-uusap. Nang marinig si Haiji, napagpasyahan ni Jiwon kausapin si Hawon. Samantala, binisita si Hawon ni Youngjin, umaangking tunay niyang ama. Lubos siyang nayanig sa paghahayag na ito. Humingi pa ng pera si Youngjin, gustong makasama si Hawon. Nang marinig ito, nagpasya si Hawon na umalis. Kailangan niya ng oras para magnilay at alamin ang tungkol sa ama. Isang araw, umuwi si Jiwon at hindi natagpuan si Hawon. Lumabas siya at hindi bumalik hanggang gabi. Binisita ni Hawon ang abo ng ina, iniisip pa rin ang tunay na ama. Sa huli bumalik si Jiwon at inaliw ang nalulungkot na si Hawon. Ibinahagi niya na wala siyang alam tungkol sa kanyang ama dahil hindi sinabi ng kanyang ina. Sa kabilang banda abala si Sowu sa maraming interview, lalo na't naghahanda siya para sa bagong album. Madalas siyang tinatanong tungkol sa kanyang ideal type sa mga interview. Kinabukasan, nag-alala ang mga kang sa kalagayan ni Hawon nang mabalita ang hinahanap siya ng ama. Samantala, nakipagkita si Jiwon kay Haiji para humingi ng tawad sa kanyang pag-uugali kagabi. Sa wakas, inamin niya kay Haiji na may nararamdaman siya para kay Hawon. Nagalit si Haiji, nararamdaman na ginamit lang siya ni Jiwon. Samantala, patuloy na bumibisita si Youngjin sa bahay ni Hanul. Napansin ni Jiwon ang pagdating niya at nagpasyang kausapin siya. Gumawa si Youngjin ng mga kwento para maawa si Jiwon at humingi pa ng pera sa ngalan ni Hawon. Si Hawon naman, nag-iisip pa rin kung si Youngjin nga ba ang kanyang ama. May mga alaala siya noong bata pa na tinrato siya ni Youngjin na parang pamilya at sinisikap niyang tanggapin ito. Inanyayahan niya si Youngjin na kumain at gusto siyang bilhan ng damit. Ngunit pagbalik niya, naabutan niya si Youngjin na naghahalungkat ng pera sa kanyang bag. Napansin ni Hawon na pera lang ang habol ni Youngjin at nagkunwaring walang gaanong pera. Gayunpaman, iminungkahi ni Youngjin na humingi na lang si Hawon ng pera kay Jiwon. Mula noon, nagsimula si Jiwon na imbestigahan ang background ni Youngjin. Determinado siyang alamin ang totoo tungkol sa ama ni Hawon kahit pa mag-DNA test. Nang makuha ang resulta, nakita niya si Youngjin na kasama si Hawon. Balak ni Jiwon ibalik ang perang ginamit ni Youngjin sa bahay ng kanyang ina dahil hindi naniniwala si Hawon. Nang ibigay ni Jiwon ang resulta ng DNA test, pinunit ito ni Hawon. Naniwala siyang hindi kailanman nakagawa ng anumang masama ang kanyang ina tulad ng pangangalo niya. Pagkatapos ayusin ang kanilang gawain, pumunta sila sa burol para pasayahin si Hawon. Doon sinamantala ni Jiwon ang pagkakataon para ipahayag ang kanyang damdamin kay Hawon. Tungkol naman kay Yunsang, patuloy niyang ginampanan ang tungkuling bantayan si Mrs. Jongdu. Nakita niya si Mrs. Hwaja na nakipagkita kay Secretary Kim, humihingi ng kopya ng testamento. Naiinis si Yunsang at pinakiusapan siyang tumigil, ngunit desidido si Mrs. Hwaja na magpatuloy. Samantala, nag-aalala pa rin si Youngmin kay Haiji. Sinundan pa siya sa blind date. Inihatid siya ni Youngmin dahil sa selos, pero nagalit si Haiji at nagpababa sa kalsada. Sa kabilang banda, pauwi na sina Hawon at Jiwon mula sa burol nang tumawag si Jaeyong kay Hawon. Sinabi niya ang tungkol sa iskandalong dating ni Sowu,
dahil sa pagbanggit nito ng ideal na babae sa media at mga litrato nila ni Hawon. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng selos si Ji-woon nang marinig ang balita. Hiniling ni Hawon na itago ang kanilang relasyon sa pamilya Hanul para hindi lumabag sa kasunduan niya kay Mr. Jong-do. Nang si Mr. Jong-do ay dumating sa bahay ng Hanul para magtanong tungkol sa date ni So-woo, naprotektahan ng paliwanag nito ang posisyon ni Hawon. Sa panahong ito, si Mr. Jong-do ay nagpakita ng kopya ng kontrata niya kay Hawon kina Ji-woon at So-woo. Pareho silang nainis dahil nakita nila na si Mr. Jong-do ay naglagay kay Hawon sa isang hindi patas na sitwasyon. Maya-maya, naghanap si Ji-woon ng katahimikan sa bodega para kumalma. Sumunod si Hawon, balak humingi ng tawad sa pagdulot ng problema. Pero sa halip, binanggit niya si Hye-ji na espesyal daw kay Ji-woon. Samantala, patuloy na sinundan ni Yoon-sang ang asawa ni Mr. Jong-do. Sa pagkakataong ito, bumisita siya sa ampunan na tinutulungan ni Yoon-sang. Naantig, nais niyang mag-donate din tulad ng kanyang ina. Tinanong niya ang koneksyon ng ina sa ampunan at nalaman ang dahilan. Gusto raw nitong magbayad sala sa diwastong pag-aalaga sa anak. Samantala, nag-ayos si Hye-ji ng gamit sa bodega at nakasalubong si Ji-woon. Sinadya niyang sabihin na sila ni Hawon para lumayo at malinawan si Hye-ji. Sa totoo lang, inamin ni Ji-woon kay Hye-ji na hindi siya ang nakakita ng lahat ng kanyang gamit. Si Hyunmin pala. Maya-maya, nilapitan ni Ji-woon si Hawon na nag-iisa at inanyayahan siyang magluto para sa hapunan. Bigla silang naistorbo ng dating ni So-woo, kaya pinakiusapan ni Hawon si Ji-woon na magtago. Lihim na silang nagde-date, nagtatago pa sa bodega dahil tahimik doon. Pagkatapos, tumawag ang ama ni Hawon at napagpasyahan niyang makipagkita. Sa kanilang pagkikita, humingi ng tawad ang ama sa pag-aalinlangan sa pagiging anak niya. Matagal na pinaghinalaan ng ama ni Hawon na may kabit ang asawa niya. Ngunit nang makilala si Young Jin, naintindihan niya bakit sila madalas magkasama. Nagsisi siya sa pag-aalinlangan sa asawa na tumulong sa iba bago pumanaw. Sa huli, umuwi ang ama ni Hawon para harapin si So-kyung. Galit siya nang malaman na nakialam si So-kyung sa paghahanap niya kay Young Jin, kaya pinatulog siya sa bodega bilang parusa. Samantala, nakita si Yoon-sang nakasama ang kanyang ina sa isang lugar. Si Mrs. Gang Ja ay napagtanto na inatasan ni Mr. Jong-do ang kanyang anak na si Jong-yu na mag-espiya sa kanya. Doon, binigyan niya ito ng kurbatang binili niya habang namimili kasama si Mr. Jong-do. Kinabukasan ay kaarawan ni Hye-ji at dumating si Hyunmin para samahan siya. Ngunit tumanggi si Hye-ji, gusto niyang maghanap ng matutuluyan ng mag-isa. Gayunpaman, lihim na sinundan siya ni Hyunmin para tingnan ang kalagayan niya. Papunta na si Jong-woo sa kumpanya nang makakita siya ng magnobyo na naglalambing sa gilid ng daan. Hindi niya ito pinansin noong una, pero napagtanto niyang sina Ji-woon at Hawon pala iyon. Pagkatapos, agad na tinawagan ni Jong-yu si Hawon at humingi ng pagpupulong. Nadismaya siya nang malaman na nagsinungaling si Hawon at nilabag ang kontrata sa trabaho. Binigyan niya si Hawon ng pagpipilian, manatili kay Ji-woon o umalis at tumanggap ng tulong pangkolehiyo. Parang binabalikan ni Jong-woo ang nakaraan. Nang pinalayas niya ang ina ni Ji-woon sa bahay ni Hanul nang matuklasan ang relasyon nito sa anak. Noon, galit na galit ang ama ni Ji-woon sa kanya dahil pinalayas niya ang babaeng lubos niyang minamahal. Samantala, hindi alam ni Hyunmin na aalis na si Hye-ji sa bahay ni Hanul. Nalaman niya lang ito nang mabasa ang sulat ni Hye-ji para kay Hawon na nagsasabing aalis na siya. Agad na hinanap ni Hyunmin si Hye-ji sa ilang dormitoryo ng kababaihan. Hindi niya pagkakita kay Hye-ji ay nagpataas ng pag-aalala, lalo na tila nalulunod ito sa lungkot sa kanyang kaarawan. Maya-maya, natagpuan niya si Hye-ji sa isang palaruan. Hinimok ni Hyunmin si Hye-ji na bumalik sa bahay ni Hanul, pero tumanggi siya. Naiinis pa rin siya sa tila walang pakialam na ugali ni Hyunmin. Sa wakas, inamin ni Hyunmin ang nangyari 13 taon na ang nakalipas nang tumakbo siya nang makita ang aksidente ng kapatid ni Hye-ji. Pakiramdam niya'y duwag siya, hindi karapat-dapat sa tabi ni Hye-ji. Nalaman na noon, nadismaya si Hye-ji at tinanggihan ang alok ni Hyunmin. Samantala, lalong nag-aalala si Ji-woon sa kalagayan ni Hawon. Hindi niya ito makontak at nahulog ang cellphone sa nakalock na silid. Determinado siyang tingnan ito, kaya sinira niya ang padlock para makapasok. Sa loob nakakita siya ng album na puno ng alaala ng kanyang mga magulang. Ito'y sumira sa paniniwala na iniwan ng ama ang ina, na pag-alaman na kasinungalingan pala ang kwento ng lolo niya. Sa kabilang banda, kumakain si Eun-sung kasama ang kanyang ina sa isang kainan.
Napansin ni Jongdu ang kanilang malapit na ugnayan at naghinalang may itinatago si Eun-sung. Gayunpaman, nang makita silang magkasama, si Jongdu ay muling nagkasakit na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Ang balita tungkol kay Jongdu ay kumalat sa magkakapatid na Kang, kaya't nagmadali sila sa ospital para tingnan ang kanilang lolo. Sa ospital, nalaman nila na si Jongdu ay may malubhang kanser sa atay at nangangailangan ng donasyon ng organ. Nagpasya sina So-woo at Hyun-min na magpasuri kung sila'y angkop na magdonasyon ng organ. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila angkop. Pagkatapos, si Ha-won ay lihim na nagpasuri rin para makabawi dahil sa pakiramdam na may kasalanan siya kay Jongdu at baka siya ang dahilan ng pagkakasakit nito. Si Ging Woo-jae ay sinamantala ang sitwasyon para itago na siya ang talagang nakapinsala sa kanyang asawa. Pinagalitan niya si Ha-won at pinalayas, pinagbawalang makipagkita sa mga Kang o bumalik sa bahay ni Hanul. Bilang tugon, sumunod si Ha-won at mabilis nag-impake ng gamit. Maya-maya, dumating si Ji-woon sa ospital, ngunit sinabi ni Mrs. Woo-jae na aalis si Ha-won sa bahay dahil lang sa pera. Determinadong pigilan siya, bumalik si Ji-woon sa ospital para kumbinsihin si Ha-won. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya kayang baguhin ang desisyon ni Ha-won. Para kay Yoon-sung, hinimok siya ng kanyang ina na kunin ang posisyon ni Mr. Jongdu na naging bakante. Ginawa niya ito para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang anak. Sa kaibuturan, may ambisyon si Yoon-sung na kunin ang lugar ni Mr. Jongdu at pamunuan ang kumpanya. Nakiisa siya sa plano ni Mrs. Woo-jae na patalsikin si Mr. Jongdu, pero alam na ni Hyun-min ang mga plano nang pumunta siya sa cafe para kunin ang cellphone ng lolo niya. Sinabi ng staff ng cafe na kumain doon si Yoon-sung kasama si Mrs. Woo-jae. Kinabukasan, nagsimulang alamin ni Ji-woon ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang. Pumunta siya sa cafe na dati nilang binibisita at nakatanggap ng tulong mula sa may-ari para makita ang mga liham mula 1995. Habang binabasa ang mga ito, napagtanto ni Ji-woon na talagang nagmamahalan ang kanyang mga magulang. Nalaman niya na si Mr. Jongdu ang nagpaghiwalay sa kanila dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang katayuan sa lipunan. Mula noon, hindi na binisita ni Ji-woon ang kanyang lolo sa ospital. Maya-maya, humingi si So-woo ng tulong kay Ha-won para kumbinsihin si Ji-woon na magpa-test dahil siya lang ang posibleng donor. Mabigat man sa loob, nilapitan ni Ha-won si Ji-woon sa trabaho at sinubukang hikayatin siyang bisitahin ang kanyang lolo. Sa simula, tumanggi si Ji-woon. Ngunit, sinabi ni Ha-won na mahalaga ang tulong ni Ji-woon para gumaling ang lolo at malaman ang totoo tungkol sa kanyang mga magulang. Nag-isip si Ji-woon at sa huli ay pumayag. Pumunta siya sa ospital para sa compatibility test, nagdulot ng tuwa sa magkapatid na Kang sa kanyang pagbabalik. Sa kabilang banda, unti-unting nawala ang damdamin ni So-woo para kay Ha-won. Nagsimula siyang magtuon kay Jae-yong na laging nandoon para suportahan siya. Ayaw niyang malungkot o mabigatan si So-woo sa mga isyu ng kanyang pamilya. Determinado si Woo-jae na huwag palampasin ang pagkakataong ito. Nagpatawag siya ng pulong sa mga shareholder ng Hanul para suportahan si Eun-sung na palitan si Mr. Jongdu. Nang araw na iyon, naglakas loob si Eun-sung para humarap sa mga shareholder bilang kinatawan ni Mr. Jongdu na hindi pa gumagaling. Samantala, binisita ng magkapatid na Kang ang kanilang lolo na walang malay. Umaasa si Ji-woon na magiging angkop na organ donor para sa kanya. Pagkatapos ng blood test, sinabi ni Ji-woon kay Ha-won kung bakit ayaw niyang bumalik sa bahay ni Hanul. Si Mr. Jongdu ang nagpalayas sa kanyang ina ilang dekada na ang nakalipas. Gayunman, binitawan na ni Ji-woon ang kanyang sama ng loob. Natanto na ang puot ay hindi magbabago ng anuman. Maya-maya, nagulat si Ji-woon nang makita sina Hyun-min at So-woo sa ospital. Nag-aalok ng suporta sa kanya na determinadong iligtas ang kanyang lolo. Umaasa siya sa mabilis na paggaling ng kanyang lolo matapos ang operasyon. Sa kabilang banda, tila lalong umiinit ang relasyon ni na Hyun-min at So-woo. Sa parking lot ng ospital, napansin ni Hyun-min si Mrs. Woo-jae at Yoon-sung na sabay-sabay na dumating. Sa oras na iyon, si Mrs. Woo-jae ay tila walang pag-asa sa paggaling ni Mr. Jongdu na nagpataas ng hinala ni Hyun-min dahil sa kanyang kamakailang pakikialam sa kumpanya. Naisip ni Ha-won umalis sa bahay ni Hanul pero iginiit ni Ji-woon na manatili siya sa tabi niya. Sa kasamaang palad, naantala ang mga konsyerto ni So-woo hanggang gumaling si Jongdu, ayaw kasing mabigatan siya ng manager sa mga isyu ng pamilya. Kinabukasan, sinabi ng doktor na angkop si Ji-woon bilang donor pero may allergy siya sa anesthesia na mapanganib sa operasyon. Itinago niya ang posibleng panganib sa iba, pati kay Ha-won, at nagpa siyang ituloy ang operasyon para sa lolo niya, kahit delikado para sa kanya. Kinabukasan, habang binibisita si Jongdu, bigla na lang nakasalubong ni Ha-won si Gma-ja. Hinimok ng babae si Ha-won na umalis agad sa bahay ni Hanul dahil di na raw kailangan ang presensya niya.
Narinig ito ni Hawon at humingi ng oras hanggang matapos ang operasyon, tapos aalis siya ng walang paalam. Kasabay nito, ibinahagi ni Ji-woo ang nais na makasama si Hawon bago ang operasyon kinabukasan. Nang gabing iyon, tumakas sila sa ospital para sa isang lihim na date. Samantala, natuklasan ni Hyunmin ang masamang balak ni Mrs. Hwaja na nakikipagsabwatan kay Yunsang para patalsikin si Mr. Jongdu sa kanyang posisyon. Hinarap ni Hyunmin si Yunsang, sinabing maaari siyang pagkatiwalaan ng hindi puppet ni Mrs. Hwaja. Nilinaw niya na hindi dapat isipin ni Yunsang na siya'y may lamang dahil kay Mrs. Hwaja's mga plano. Ito'y nag-iwan kay So-woo sa takot dahil may lihim na nagbabalak laban sa kanya. Hindi inasahan ni Hyunmin na sirain ni Yeonsang ang pamilya Hanul, kaya protektahan niya ang kumpanya. Hinati ni Hyunmin at So-woo ang pagkumbinsi ng shareholders na manatiling tapat sa kanila. Sa madaling salita, bago ang operasyon, inilipat ni Ji-woon ang kanyang autoridad bilang tagapagmana ng Hanul Group kay Hyunmin para palakasin ang kanyang posisyon sa harap ng mga shareholder. Naniniwala siya na mapangalagaan ni Hyunmin ang kumpanyang itinayo ng kanyang lolo sa loob ng 50 taon. Samantala, nakilala ni Hyeji ang isang designer na nag-alok sa kanya ng scholarship sa ibang bansa. Tinanggihan pala niya ang alok, alam niyang si Hyunmin ang laging sumusuporta sa kanya. Gayunman, sa pagpupulong na ito, inihayag ng lalaki kay Hyeji na talagang mahal siya ni Hyunmin. Sa gabi, hinarap ni Hyeji si Hyunmin sa bahay ni Hanul, pero inihayag ni Hyunmin ang tunay na dahilan ng pag-iwas, pagkakasala sa pagkamatay ng kapatid ni Hyeji noon. Napagtanto ni Hyunmin na kailangan niyang protektahan ang mga mahal niya at nagbukas kay Hyeji na taus-puso sa damdamin para sa kanya. Pagkatapos noon, sa wakas ay nagkasundo sila. Kinabukasan sa operating table, matapang na nakipaglaban si Ji-woon, inilagay sa panganib ang buhay para sa lolo. Samantala, sa kumpanya, nakikipaglaban si Hyunmin para makuha ang boto ng mga shareholder at panatilihin si Mr. Jongdu bilang CEO. Hindi nagtagal, bumoto ang mga shareholder ng isa-isa kasama si Yunsang. Ang huling resulta ng boto sa kumpanya ay pabor sa pagpapanatili kay Mr. Jongdu bilang CEO. Si Yunsang, di makapagkanulo sa mga nakatataas, patuloy na sumusuporta kay Mr. Jongdu na nakadismaya kay Mrs. Hwaja na nawasak ang pag-asa. Sa kabilang banda, ang organ transplant surgery para kay Mr. Jongdu ay matagumpay, pero lumala ang kalagayan ni Ji-woon dahil sa allergy sa gamot. Nalaman ni Hyunmin at Hawon na binaliwala ni Ji-woon ang sariling kalusugan para sa lolo. Hindi nagtagal si Mr. Jongdu ay nagkamalay, habang si Ji-woon ay nasa monitoring room pa rin. Kinabukasan, nang malaman na balak siyang hamunin ni Yunsang, si Mr. Jongdu ay nagpaalis kay Yunsang at nagpa siyang hiwalayan si Mrs. Hwaja. Sa sandaling iyon, haharapin ni Yunsang ang bunga ng kanyang mga ginawa. Hiniling din niya kay Mr. Jongdu na patawarin ang kanyang inosenteng ina. Samantala, nang bumisita si Hawon sa ospital, si Mr. Jongdu ay nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Ji-woon. Doon, humingi siya ng pagkakataon kasama si Ji-woo at inalok na iwanan ang mga bayad at bonus na ipinangako ni Mr. Jongdu sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, si Mr. Jongdu ay napansin ang tapat na pag-aalaga ni Hawon sa may sakit na si Ji-woon. Bigla, lumapit sina Sukyung at Yumi kay Hawon para humingi ng tulong. Ang kanilang amay nasangkot sa gulo at kailangan ng pera para sa kasunduan. Kaya nagpasya si Hawon na tumanggap ng tulong mula kay Mr. Jongdu para palayain ang kanyang ama sa istasyon ng pulis. Nang mabalitaan ang paggaling ni Ji-woon, tumakbo si Hawon sa tabi niya, iniwanan ang lahat. Ilang linggo ang lumipas, sinubukan ni Ji-woon makipag-ugnay kay Hawon, pero sinabi niyang di na siya mahal. Gusto niyang mag-focus sa sarili niyang kinabukasan. Natuklasan ni Ji-woon na si Mr. Jongdu pala ang nagpayo kay Hawon na iwanan siya. Kaya lumuhod siya sa harap ng lolo, humihingi ng basbas dahil mahal niya talaga si Hawon. Sa paglipas ng panahon, si Jongdu ay lumambot ang puso at tinanggap ang relasyon ng apo niya kay Hawon, desididong hindi uulitin ang mga dating pagkakamali. Hindi nagtagal, inanyayahan niya si Jingye Wooja para makipagbati at nagpahayag ito ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sa huli, nagpasya silang magsimulang muli at nagsimula siya ng karera bilang ahente ng seguro. Sa kabilang banda, kinausap ni Hyunmin si Yunsang para bumalik sa Hanul, pinatawad ang mga pagkakamali at binigyan ng bagong pagkakataon. Sa wakas, ang relasyon ni Hyunmin at Hyeji ay namulaklak ng walang lihim o kasinungalingan at pinili nilang kalimutan ang masakit na nakaraan. Si So-woo naman ay nakahanap ng tunay na kaligayahan sa musika. Nasiyahan siya sa pagbibigay aliw sa maraming tagahanga at sa kalayaang magpahayag bilang artista, madalas na tumutugtog sa kalsada. Para kina Ji-woon at Hawon, naranasan nila ang lubos na kaligayahan nang magpalitan sila ng singsing, tanda ng mas malalim na pangako sa isa't isa. Iniwan ng kwento ang aral na ang tunay na kaligayahan
ay hindi nasusukat sa yaman o marangyang pamumuhay, kundi sa pagiging totoo sa sarili, sa pagpapakita ng kabutihan, at sa pagtatag ng tapat at taus-pusong ugnayan sa mga taong mahalaga sa atin.